At dahil rest day ho ni John Mags at wala ho siyang takbo ngayon, ay sila muna yung pinagpandaw ko ni Itay. Habang sila'y namamandaw, kita ko ho yung mga huli nila at may nakapansin akong malaki ho. Magluluto din ho ako ng aming pananghalian na masarap na batchoy. Mayroon hong patola. Hi mga katroops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Ngayong araw ay samahan niyo ho kami sa pangatlong lipad ni Baby Min. Pagkakadating sa kubo, kami muna ay nagkapit, nagtinapay. At dahil rest day ni John Mags, ay siya muna ay mamamandaw ngayong araw kasama niya ho si Tay. Pagkakakita ko ay nakalive pa nga ang bata. Bali sasamahan ko sila doon lang ho sa dulo ng karsada. Bali ako ho yung magbibideo sa kanila gamit ho yung aking drone. Muntik pa nga maihuwan yung sagwa. Diyan ho ay papunta na kami doon ho sa bangka kay Maria Verde. At dahil umulan kagabi ay meron tong tubig si Maria Verde kaya lilimasin muna ni John Mags. Tapos diyan ay nilalabas ko na yung aking drone para i-calibrate. Kaya habang nagpe-prepare sila ay nagpe-prepare na din ako. At iyan ay sinasanay na namin isama si Uno. Dahil nung unang sama niya ay talagang natatakot pa pero ngayon ay gustong gusto ng sasama. Saktong-sakto pagkatapos mag-calibrate ay nandun na sila John Mags para mag-angat ng screen. O diba hindi na ho naka-landscape yung aking kuha dahil bago ko siya paliparin ay naiseset ko na ho siya para ho sa portrait. At diyan ho ay mag-aangat na siya ng screen. Sakto lang ho yung dating ni Baby Min. Sa unang angat at pangalawang angat ng screen ay wala siyang laman. Ay tignan niyo ho si Uno ay relax na relax lang doon sa bangka. Medyo malamig ho ang panahon ngayon, mafag. At ito palang aming pinangingisdaan ay Tubig Lawa or Laguna de Bay. Dinilang ho ito sa Lumban, Laguna. Bali nasa dulo na kami ng Lumban. Sa pangatlong angat naman ng screen, pagkakakita ko sa kanila, ayan ho ay tinatapon nila yung huli dahil na mahuho yung tubig. Pag ganyan kasi ay hindi na ho talaga nakakaligtas yung tilapia ay nasasayang lang. Sayang lang talaga ay hindi ho namin inabot na buhay. Pag ho kasi ganyan mga katrops ay hindi na ho namin tinatapon doon sa may tubig. Doon na ho namin iitya sa gitna ho ng mga damo. Para naman hindi maglayuan yung mga tilapia. Sa pangatlong angat ay gayon din ho. Sayang din mga katrops ay hindi pa namin inabot. Yung huli kanina ay baka may kulang-kulang siyang 1 kilo at ito naman hong pangalawa ay baka may 1 kilo iyon. Ako naman ay dini sa dulo ng kalsada ay parelax-relax habang naghahantay sa kanilang makadating. Iyan ho sa unang puno na makikita nyo. Iyan ho yung aking kubo mga katrops. Diyan din kami nagtatanim ng aming mga halaman. Kaya pag humugot na yung Tubig Lawa ay magtatanim na tayo diyan. Baka ang itanim ko pag hindi ho pakwan, melon. O pwede nga lang hong pagmamahal sa hiyo. Ay bakit hindi? Ay lang Papunta na sila John Mags doon sa huling umang ng bobarat. Bali ang nakalagay diyan 3 pirasong bobarat. Diyan mga buhay na yung kanyang nakuha. Maganda ang tubig pa din mga katrops kesa doon sa kabila. Habang sila'y binibidyohan ko ay may nakita akong malaking tumatalon-talon ay pagkakaganda ng tilapyang iyon. Inaantay ko na nga silang makuwi para matignan kung hindi ako nagkakamali na malaki yung nakuha nila. At yan na din ho yung last na iaangat nila ng screen. Napakapayapa talaga din sa amin mga katrops. Talagang mai-enjoy mo lahat ng mga tanawin. Sadyang makakapag-relax ka pa talaga lalo na't pag ganyan ho yung inyong nakikita. Diyan ho ay nakikita ko na sila. Malapit na ho sila doon sa akin. Excited na din ako makita yung malaking huli nila. Si Uno ay excited na din hong umuwi. Ganyan talaga si Uno. Lagi nakasunod. Lalo ho't pag nandinig kami sa farm ay kahit saan ka magpunta ay pusundan ka ho niyan. Okay na. Maganda ho yung pagkakalipad ni Baby Min. At pauwi na kami sa kubo mga katrops. Para matignan natin yung mga huli nila. At makapagkape na rin. Ay kasarap naman kasi magkape lalo na't pagtapos mo sa trabaho. Si Uno mahilig lang yan sumunod. Hindi yan sanay sumasakay sa tricycle. Kaya ganyan lang talaga siya. Sunod lang ho ng sunod hanggang saan kami pumunta. Binabana ni John Mags yung kanyang huli. Sabi ko kikiluhin namin yung isang huli niya na malaki. Iba-iba palang klase mga tilapia namin dito mga katrops. Meron hong arroyo, original pong tilapia at saka ho escudero. Pag kilo namin dun sa malaki ay kalahating kilo ho ang kanyang kilo. Masarap gawing inihaw. Kasi ikaw lang ho ang aking mahal. Ay bigla lang Inanong ni John Mags kung ano daw gagawin ko diyan sa tilapia. Ang sabi ko ay kanyang iuwi na lang ho muna sa kanila. 200. And sabi ko dali na niya yung tilapia habang buhay para masarap ho ang pagkakalasa niya. Ay malinamnam na malinamnam lalo na hot yung iihaw o kaya pipirito gagataan. Hinatid lang niya yung tilapia tapos bumalik siya ng kubo. Pagkakabalik niya ay hiniram niya yung isa kong drone para mag-practice
practice. Sabi ko pag nakapag-practice ka diyan, ay pwede mo na magamit yung aking isa para ikaw naman yung magbibideo habang ako'y nanguhuha ng tilapia sa lawa. Maya laang dumating na ho sila kuya. Excited pa nga bumaba yung aking pamangkin. Ayan ho. Bali magluluto nga ho pala ako ng batchoy mga katrops. Kaya ako'y nanguha na ng patola diyan sa kuya. Patolaan ho ni kuya yan. Mas masarap ho kasi yung batchoy lalo na't paglalagyan mo ng patola. Patolan ka na talaga ng iyong crush. Ay bilang Bali, 4 na peraso lang yung aking kukunin. Sakto na yan para dun sa ating lulutuing batchoy. Kakapitas ng 4, ayan, lalagay ko na sa basket para makauwi na ako ng kubo. Yan ho yung aming magiging pananghalian. Bali, inuulam kasi namin yung batchoy. Kinek ko na din ho yung sampalok sa pagkakadami ng bunga mga katrops. So ay kasarap na naman ho magsigang na tilapia na yan. Ito na pala yung tinanim naming patola ni kuya nung nakaraang buwan mga katrops. Ay nakaka-harvest na tayo. Dun ho sa may mga tabing karsada ay nakakapag-start na ulit sila magtanim. Kaya kung mapapansin nyo, meron na ho siyang iras ng araro. Meron na ho iyang tanim. Kaya mga ilang buwan na lang ho ay mag-harvest na yan sila. Kakauwi ko ng kubo, magluluto na ho ako ng aming pananghalian. Yan ho sa karne ng baboy, maliliit lang ho yung slice na ginawa ko. At yan naman sa patola, napasukan ko lang ho nung hawakan ho ng kutsara para mabaltan. Mas mabilis ho mabaltan pag ganyan. Tapos i-slice ko na ho siya ng tama lang ang laki. Pang pa-aroma naman natin, maglalagay lang ho ako ng luya, sibuyas at bawang. Lalagay din ako ng kinchay, pahuli ho pagluto na yung ating batchoy. Tapos nagparikit na din ako para makapag-start na tayo maggisa. Pagkasalang ng talyasing pamalakasan, maglalagay ako ng langis para maigisa na yung karne ng baboy hanggang sa mag golden brown ho. Konti lang ho nilagay kong langis. Dahil maglalangis naman ho yung mga taba, naglagay lang ako ng konting asin para may lasa yung ating karne. At nung nag golden brown na, set aside ko lang para mabawasan ho ng langis at makapaggisa na ng sibuyas at luya at sibuyas. At pa ulit-ulit, sibuyas, bawang at luya pala. Pagkatapos, ilalagay ko na yung patola para maigisa na din. Patis, pampaalat. Naglagay na din ako diyan ng paminta at saka ako pork cube. Nasira ho ng bagyo yung kanyang bubong kaya wala pa pong bubong yung ating lutuan. Kaya pagkasagaan muna natin yan hanggang di pa umuho pa ng tuluyan ng tubig. Naglagay na din ako ng tubig dyan mga troops at nung naluto na ho yung karne, maglalagay na ho tayo dyan ng dugo. At yung okay na ho yung dugo, maglalagay na ho tayo ng miswa at pagluto na mga troops, yun na hong ilalagay natin yung kinchay. Pakukuluan lang natin, luto na ho yan mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay batchoy na meron hong patola. Lalagay ho kami ng patola para mas pasarapin pa yung ating batchoy. Pasintabi ho pala sa mga hindi kumakain ng dugo o batchoy. Ay sarap hong kainin niyan lalo na hot bagong luto mga katrops. Ay sadyang kasarap humigop ng mainit na sabaw lalo na hot galing ka sa trabaho. Talaga mapapadami ho ang iyong kain. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love love!